Thank you, Lord. Thank you, Pastor Jai, and your action, ang iyong akbang tungkol sa panahon natin ngayon ay lalo naming pinasasalamatan. In times like this, we need to pray one another. We need to be concerned one another. Actually, the Bible tells us, respect one another, pray one another, love one another, and help one another. Encourage one another and exhort one another. There are 14 one another's in the Bible. I will share with you, mga kapatid, salita ng Panginoon. I appreciate yung exhortation at pati yung devotion, exhortation ay in line. Pati yung announcement because I will speak to you, mga kapatid, about the church. Mayroon akong dalawang talata in Matthew chapter 16 verse 18 as well as in Ephesians chapter 5 verse 25, mga kapatid. Yan ang dalawang talata at ating mabasahin ngayon. Siguro mababasa naman natin siguro sa screen. In Matthew chapter 16 verse 18. 18 ba yung sinabi ko sa inyo? Okay. 18. And I say, Matthew 16:18, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Tagalog, at sinasabi ko sa inyo na ikaw si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng Hades, ng impyerno ay hindi makakanaig nito. And one more verse in Ephesians chapter 5 verse 25. Husbands, love your wives as Christ, or even as Christ also loved the church and gave himself for it. Mga asawang lalaki, mamahalin niyo inyong mga asawang babae gaya ng pagmahal ni Kristo sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili para sa kanya. So, I will be talking about the church. Number one, God will provide His church. Number two, God will protect His church. Number three, finally, God will prolong. Pag sabing prolong, lengthen. At meron tayong mga testimony tungkol dyan. So, ganun tayo mga kapatid, kamahal ng ating Panginoon. Let us pray. Father, we thank you for all the blessings that you have given to us, O God. Thank you for the protection, provision, and your will, O Lord, that is always happening in our lives as long as we rely upon you. O God, I pray, forgive us, make us worthy, O God, to partake the blessings. Pagpalain mo, Diyos, ang iyong mga anak, sa iyong mga anak na dumako sa iglesyang ito, O God, hipuin mo at bigyan mo ng kalakasan. At ganon din aking mga kapatid na roon sa kanilang mga tahanan. Wherever they are, O God, I pray, O God, of your blessings, the same blessings that you are going to give us. Thank you so much. We pray in Jesus' name. Everybody say Amen. Thank you, mga kapatid. And by the way, makaupo na kayo. A very important announcement. Ang sarap ng linuto ni Brother Bert Sterbeth ng sopas. Kaya bago tayo umuwi, mga kapatid, ubusin natin yan, ha. Ako, sabi ko na, pag mayroong sobra, magdala talaga ako. Okay. Kasi lalo na pag may bagyo, masarap kumain ng lugaw at saka sopas. Ayan. Sa amin kasi sopas ay tinapay. Pagdating biskwit to mga bagumbayan, mga asukarada, yan ang sopas sa amin. Pagdating dito, sabaw man ng sopas. Saka yung bagyo dito, ngayon, ang pangalan ay uwan. Sa Tagalog, ulan. Sa Cebuano, ulan. I think sa Samar ay oran. Sa Bohol ay uwan. Kaya, uwan, yung bagyong uwan ay nagdala talaga ng malakas na uwan. Okay, anyway, that's only what I feel to share with you. Well, mga kapatid, ang iglesia ng Panginoon is a mystical body. When we say mystical, yan mahiwaga. Kasi si Pablo nga nagsabi mismo sa Ephesians na this is the mystical. Ito ang mahiwagang paglalarawan sa iglesia
na kung paano ang asawang lalaki ay nagmahal sa kanyang asawang babae, ganon din ang iglesia ng Panginoon. Gaya ng isang asawang babae, minahal, inaruga, mga kapatid, dinagaan, pinoprotektahan ng ating Panginoon Jesucristo. Are you glad, are you happy that you are in the true church of Jesus Christ? Para sa akin, mga kapatid, ako'y nagagalak. Hindi man maganda ang gusali o organization, but it does not matter. Ang mahalaga, mga kapatid, ang iglesia ng ating Panginoon ay nananalig sa Kanya, nabautismuhan sa Kanyang pangalan, at higit sa lahat tumanggap ng banal na Espiritu, gaya ng araw ng Pentecostes, silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu. Undoubtedly, we are in the Church of Jesus Christ. Walang kaduda-duda, mga kapatid, naririto tayo sa iglesia ng ating Panginoon. Water. Yung init ha, init. Okay. And then, mga kapatid, yung iglesia ng Panginoon, hindi talaga yung gusali. Hindi rin yung malaking katedral na maraming mga parking space, although I am praying for it. I am praying that God will provide before His coming, before the rapture, God will provide a very big, accommodating church facility. God will provide the Pentecostals of Somerville or Praise Olive Sanctuary, a facility, mga kapatid. Nakita ng Panginoon ang inyong katapatan. Nakita ng Panginoon ang inyong desire, inyong pag-ibig sa Kanyang ministry. Kaya, mga kapatid, narapat din, I have faith in my heart that God will provide us facility. We have first-class musicians. Glory to God. We have first-class singers and teachers. It is by God's grace in a way. And we have a loving pastor, mga kapatid, na nagpapakain sa atin. Dedicated family sa iglesia ng ating Panginoon. So ang iglesia ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi talaga yung this is not purely organization na ganito, but as I said, this is a mystical body. When we say mystical, in fact, mga kapatid, ang iglesia ng Panginoon ay iisa, as what the Bible says, one Lord, one faith, one baptism, one body, one hope, one calling, mga kapatid, dahil nga mahiwaga ang iglesia ng ating Panginoon. Actually, ito'y tumutukoy sa mga mananampalataya na tinawag ng ating Panginoon. Can we just praise the Lord, mga kapatid? Amen. So first, God will provide whatever be the needs of the church. Of course, mga kapatid, hindi tayo ang masunod. Tayo ay mga anak, actually, ang church ay maraming role relationship with God. Tayo ay kasintahang babae. Tayo ay asawang babae. Tayo rin ay mga anak. It is idiomatic expression. Tayo naman ang mga sanga. Siya ang puno, mga kapatid. Tayo ang manlalakbay. Siya ang morning star. Tayo rin ang maglalakbay at siya naman ang daan. And we are fighters and he is the captain. Maraming mga role. Tayo ang mga taong gutom at siya ang tinapay. Tayo ang mga taong uhaw at siya ang bukal na tubig na nagbibigay sa atin ng satisfaction. They are not literally understood, but rather, it speaks to us kung ano ang ating Panginoong Hesukristo. Now, this time, let me allow to say, mga kapatid, that God will provide our needs. Sa simula pa lang, hindi niya pinabayaan ang tao, mga kapatid. Natulog na lang si Adan, paggising niya, may asawa na. It's another story. And then when the people were hungry, for 3 days, Jesus provided them bread in the wilderness. Mula lang sa ilang tinapay at isda, 5 loaves and 3 small fish, 2. Dalawa, mga kapatid. And Jesus was able to feed the 5,000 people or men.
through miraculous act, dahil ang Panginoon, mga kapatid, ay gumagawa ng milagro. I hope you see that God provides your need. Nawa, nakikita ninyo natin na ang Panginoon ay nagbibigay sa ating mga pangailangan. If we can just see that God's provision is always there, we cannot murmur against God. We cannot complain against God. Dahil ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng ating mga pangailangan. Not only with money, not only with bread and clothing, but everything that we need. God provides our need. Sinong may kalakasan ngayon? Palakpak, mga kapatid. That strength, God provides it. Sino ang may alam ngayon? Hindi ka mag-imin, wala kang alam? Hindi ko mo alam magluto? Mga kapatid, according to survey historically, more than 80% of the discoverers, inventors, scientists ay mga Christians. So, in other words, God provides the strength, the knowledge and wisdom, the skills. What is the Philippines historically? The Philippines is the only Christian in the Far East. Ngayon, in Asia na. Kasi ang Israel, hindi Christian ng Israel. Don't you know it? But Israel is loved very much by Christians. Bakit kaya? Ngayon, who are the skilled workers around the world? Filipino. Bagaman maraming mga balasubas na driver, pero magagaling na mga driver at mekaniko ay mga Pilipino, mga kapatid. At natuklasan din recently that the loving caregivers in the world are Filipinas or Filipino. Dahil mayroong pusong mapagmahal. Siyempre, sa ibang kultura, hindi lang marunong magluto, hiwalay na. Kaya sa ibang kultura, ilang kasal mo na yan? Pang-siyam, pang-lima. Pero sa mga Pilipino, hindi, mga kapatid. Sa ibang kultura, malakas lang maghilik, pwede ng divorce. Pero sa atin, hindi. Kaya, dahan-dahan din, bago ka papasok ng relationship, kung siya na ba talaga ang pinoprovide ng Panginoon. If God provide you a partner, no problem. Pero pag ikaw lang mag-provide sa sarili mo, big problems. It would end up in a chaotic situation. Just think that God will provide our needs. Our strength, our food, our clothing. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang mga alagad, tingnan mo yung mga ibon. Hindi sila nagtanim. Hindi sila nag-ani. Hindi sila nag-order sa Lazada. And yet there is a blessings from God. Because God the Father takes care of them. Oh, ye of little faith. How many times did Jesus say, oh, ye of little faith? Gaano kaya ang panampalataya? Gaano kalaki ang panampalataya natin? Maliit, malaki, mga kapatid. Pero ang nakikita ko naman, mga kapatid, may pananampalataya kayo. Hindi kayo makapagpupuri kapag wala kayong panampalataya. Hindi kayo nagbihis ng umaga kung wala kayong panampalataya. Hindi kayo nagkaloob ng mga tithes kung wala kayong panampalataya. Hindi kayo nagpe-pray kung wala kayong panampalataya. Hindi kayo nagbabasa ng Bible kung wala kayong panampalataya. Mga kapatid, can we just illustrate our faith today? Can we just demonstrate our faith today? That God is here, that God is alive, that God is powerful, that God will provide our needs. That's why hindi ako maghinayang na papalakpak ng aking kamay. That's why hindi ako maghinayang na sumigaw sa ating Panginoon. That's why hindi ako maghinayang na maglilingkod sa ating Panginoon. That's why hindi ako maghinayang sa oras na aking ibinigay sa ating Panginoon.
God is just worth your praise. Oh, yeah. Yes, God is so good. Kahit sa oras ng bagyo o walang bagyo, God is so good. Again, mentioning about the birds, they can still sing up there in the trees. In the branches, they can still sing while the storms are just going on because they know that their Father takes good care of them. Tayo, mga kapatid. Okay. Do you get it? God will provide our needs. From the beginning, during the days of the Israelites going out from the land of Egypt, through the days of the prophets, Psalms, the book of Psalms, through the minor prophets, through even the days when Jesus was here on earth, mga kapatid, ang Panginoon ay nag-provide. Pagkatapos mga kapatid, ang umakyat ang Panginoon in the ministries of Paul, James, and Peter, God still continue to provide their needs. Anong sabi ni Paul? But my God shall supply all your needs according to His riches. Not according to the bank deposit. Not according to the money in the cooperative. Not according to your pocket. But God will provide according to His riches and glory. The riches and glory is more than banks in the world. Ang kalawatian, mga kapatid, ang kayamanan ng Panginoon sa kalangitan ay higit pa, mga kapatid, sa mga kayamanan ng mga bangko sa mundo, mga kapatid. Ano ang mahalaga? Ano ang kapital, mga kapatid? Ano ang kailangan natin? Magtiwala sa Kanya. Hallelujah! Magtiwala sa Kanya, mga kapatid. Maglingkod sa Kanya, magtiwala sa Kanya, mananalig sa Kanya, tumawag sa Kanya, magpupuri sa Kanya, mga kapatid. Anything that we can do that God is pleased. One of the richest countries in these modern times ay ang South Korea. But you know what? Nakausap ko pa yung tao na sobrang yaman. Sobrang yaman. Pero nakausap ko pa siya, mga kapatid, na dumaan sila ng hirap, na ultimo maghanap ng malinis na putik para lang, it's a sad story. But they started building or they started trusting God and even in difficult times, mga kapatid. Mayroong missionary doon na nagpunta at nagturo at nagsabi sa kanila, respetuin niyo ang pastor, higit o sunod o next to God, respect your pastor next to God. Pangalawa, set aside your tithes every time you have an income. Pangatlo, pag pumasok ka sa iglesia, uupo ka sa harapan. At pang-apat, pupunta ka sa church around 30 minutes before the start. And therefore, when it comes to faithfulness among Christian churches in the world, isa ang nanguna doon ang Korean churches, mga kapatid. And I myself saw it. I was there. Nakikita ko mismo, mga kapatid, na ginagawa nila. It does not matter whether you are a general or you are a manager or you are an artist or a celebrity. It does not matter. You've come to go to church and worship the Lord. And God bless them, mga kapatid. Now, our Lord is not only for the Koreans. Our Lord is not only for the Americans. Para sa lahat na nagtitiwala sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya pwede bang ipairal natin ang ating pananalig, pagtitiwala sa ating Panginoon, mga kapatid, na kahit tayo ay may mga problema, tayo ay nagagalak pa rin sa Panginoon at masaya pa rin nagpupuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Next, God will protect. Ang pangako ng Panginoon, hindi ko kayo iiwanan. Maybe you are thinking, Pastor Tam, paano yun? Nag-iisa lang ako sa paglalakbay. Wala talaga akong kasama. Yun ang isip mo. Ang hindi mo alam, hindi ka iniwanan ng ating Panginoon.
Sa lakbay ka, maglakbay ka man sa sakay ng bus, sa sakay ng train, o kaya sa sakay ng eroplano o barko, hindi ka iiwanan ng ating Panginoon. Kinain na nga si Jonas ng balyena, hindi pa rin iniwanan ng Panginoon. Mga kapatid, ang mahalaga, hindi tayo makakalimot sa Kanya. Nagkamali si Jonah dahil siya ay minsan sumalangsang. Pero kahit naroon sa kalaliman ng karagatan at noon sa tiyan ng balyena, sa malaking isda, mga kapatid, hindi pa rin siya pinabayaan ng ating Panginoon. Again, Jesus said, "Oh, ye of little faith." Everybody say, God will provide. Second, God will protect. God will protect me from danger. God will protect. Ano sabi, mga kapatid, ni Hari David, mga kapatid? 10,000 at my right hand. Psalms 91. But destruction will not come me because you are with me. Sapagkat ikaw ay akin, sapagkat ikaw ay kasama sa akin, hindi tayo bayaan ng Panginoon. Well, how old when David died? He was very, very old. The Bible says, full of days, full of years, and he died in an old age. Pero alam niyo ba, mga kapatid, ang daming danger ang naranasan ni David? Nung 13, 14, 15 years old pa lang siya, hindi biro yung kaharap mo yung mabangis na hayop, mga kapatid. But that little boy David defeated them all by his own strength. He said, mga kapatid, it is the Lord's. Ang Panginoon ang nagprotekta sa kanya. And then, maliban pa doon, mga kapatid, na kalaban niya ang mababangis na hayop, ano pa? Si Saulo mismo, mga kapatid, tinahabol siya upang patayin. But David survived all these risks and dangers and assassination plots against him because God protected him. Ano pa? Mayroong rebellion siya. At alam niyo ba, ang nanguna sa rebellion, sarili pang anak, si Absalom. And then, of course, pag rebellion, ang unang targetin, patayin ang hari para to agaw, to grab the power. Grabe, no, ang kaisipan ng tao, just for political power ay ganon ang gagawin. Now, it happened also among the people of Israel before, na si Hari David ay nakaranas ng ganon, mga kapatid. Still, God protected them. At hindi lang yan, mga kapatid. May mga araw, dahil nga patayin na siya ni Saul, saan siya nagtago? Sa kalaban. David was hiding, was taking refuge in the enemy. Kaya nga, isa doon sa mga nakilala sa kanya, sinabi doon sa hari ng kalaban, mahal na hari, yung kasama natin si David, hero yan ng Israel. Magaling ng mandirigma yan sa Israel. Bakit kasama natin? Kaya nga sa Psalms 23, sumulat siya, mga kapatid, na thou prepares a table before me in the presence of my enemies. Literal ho talaga yan. Na habang kumakain si David, ang kaharap niya ay mortal na mga kalaban. Pero bakit hindi siya, mga kapatid, napaslang? Bakit hindi siya, mga kapatid, nasawi? Sapagkat ang Panginoon ay kasama niya. Because God was with him, and more than that, God was protecting him from all kinds of deaths and dangers, killings. Naroon ang pagprotekta ng ating Panginoon, mga kapatid. Well, I told you many times that I was shot by assassin. April 13, 6 o'clock in the afternoon. April 13, 1983. Kung wala ang pagprotekta ng ating Panginoon, and that day, I will be 6 feet below the ground.
kung wala ang pagprotekta ng ating Panginoon. But by God's protection, I'm here. Hindi lang yan. Sumakay ako ng barko, mga kapatid. Sinalubong namin ang Super Typhoon 85 sa gitna ng Masbate at Mindoro. Ay, katapusan, pati taga-barko umiyak na. At hindi lang yan, mga kapatid. Yung mga wars sa Mindanao, na talagang pagputok ng Armalite, magbalot na kami ng, tawag nito, mga kapatid, ng pagkain para bakwit, para tatago kung saan kami magtatago. At hindi lang yan. At the age of 2 years old, kinagat ako sa talampakan ng bubuyog. At hindi lang yan, mga kapatid, may ahas na dumadaan sa harapan ko. Wala, mga 2 years old pa na ko noon. Ay, hindi ko man alam na ahas yun. Kaya tinitingnan ko lang yung ahas. Yung ahas naman tumitingin-tingin sa akin. Ang lalaki. Hindi ko man alam na ahas yun. At hindi lang yan, mga kapatid, dangers just came. One time. By the way, 100 lang bayad doon yung ginano ko ito. Itong piklat. Mayroon pa, mga kapatid, na mayroon din kasi isang katrabaho na nagkwento sa pamilya niya. Uy, si Tommy, ganito. Ang hindi niya alam, habang kakwento niya, yung asawa niya ay naggalit na. Kaya kinuha yung itak, doon dumaan sa tindahan, inaabangan ako, mga kapatid. I was 17 years old then. Nang kwento ko sa tatay ko yan, nagkalit ang tatay ko, sabi ko, huwag ka nang sasali. Hindi na lang ako na lang iiwas, mga kapatid. Ang ibig kong sabihin, naroon yung mga risk at hindi lang ako ang dumanas ng risk. Ganon din, mga kapatid. May mga risk din na dumating sa inyo. Mayroon ding mga banta, mga kapatid. Mayroon ding nagagalit sa inyo. Mayroon ding mga tao na may masamang balak sa inyo. Pero ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, God will protect us. He will not leave us nor forsake us. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ano pang sinabi ng Bible? And God was working with them. In Mark chapter 16, I think verse 18, 17, 18, 19, nandiyan, mga kapatid, ng Panginoon ay kasama natin. Finally, God will prolong the opportunities, maybe our life. God will prolong our life. Ang ano, mga kapatid, ang point ko dito, there are times na parang doon na tayo. Malamang sa karamdaman, malamang sa panganib. But don't worry. There is God who will prolong our life. Maalala niyo ba kung sino yung lingkod ng Panginoon? Mga kapatid, na sinabihan ng Panginoon, ang taong ito, sinabihan, actually, siya ay hari ng Israel. Maghanda ka na, mag-ayos ka na sa bahay mo. Mag-ayos ka na. Bakit, Panginoon? May bisita ba ako? Hindi, mag-ayos ka na dahil kukunin ko na ang buhay mo. King Hezekiah, right? King Hezekiah, sabi ng Panginoon sa kanya, sabi ni propeta ng Diyos, sabi ng propeta kay Hezekiah, thus saith the Lord, King Hezekiah, God will take your life. In other words, King Hezekiah, this is what the Lord said, you will die soon. Kasi may sakit siya, mga kapatid, na ikakamatay. The Bible says, isang karamdamang ikakamatay. Ano ginawa ni Hezekiah? Humarap sa dingding. Sabi nila may revolto daw. Ang iglesia nila noon, wala. Si Hezekiah, mga kapatid, humarap sa dingding. Hindi siya humarap sa revolto. Humarap siya sa dingding at sinabi, Lord, remember me how I walked uprightly in your ways. How I obeyed my father to walk uprightly in your eyes. Mga kapatid, nakiusap si Hezekiah na, Panginoon, alalanin mo ako sa ginawa kong mga mabubuti alang-alang sa iyo, aking paglilingkod. Alam niyo, mga kapatid, mayroong malaking leksyon dito. Magsimula tayong gumawa ng mabuti. Dahil sa oras nang tayo hilingin ng Panginoon, yun ang ating i-present. Lord, alalanin mo
kung paano ako naglingkod sa iyo. Hindi sinabi ni Sikaya, Panginoon, alalanin mo kung gaano ako kapasaway. Panginoon, alalanin mo ako kung gaano ako tamad. Hindi. Ang sinabi ni King Sikaya, Lord, remember me how I walked uprightly. Kaya mga kapatid, God answered his prayer. Tinawag siya mga kapatid. Tinawag ng Diyos si Prophet Isaiah. Isaiah, puntahan mo ang aking anak na si Zakaya. Sabihin mo siya, I will add him 15 years. Wow, 15 years mga kapatid. Okay na yon. Diba? Halimbawa, kung 60 years yung time na yan, another 15 years, he died at the age of 75. So God prolonged his life. Pinahaba ng Panginoon ang kanyang buhay. Do you believe that story? Salamat sa pito. Do you believe that Jesus is the same yesterday, today, and forever? And God also can prolong your life, your request? Yes, God will provide, God will protect, and God will prolong our life. Hallelujah! Hallelujah, mga kapatid. In behalf of my mother, I tell you her life, her testimony. In 1970, nagkasakit siya mga kapatid sa isang sakit na ikakamatay. Bilang mama's boy, napakalapit sa lahat kami magkapatid, ako ang pinakamalapit sa kanya. I was then grade 3 during that time. Sinabi niya sa akin, Tami, mamamatay na ako. Yung binili nating damit sa Majesty Bazaar sa Tadyangas, General Santos City, pangburol ko yan. Literal na sinabi ng nanay sa akin yan. Wala akong magawa mga kapatid, kung hindi iniyak ko sa tago. Talagang nalungkot ako dahil sinabi ng nanay ko yan. Pagsakay namin sa tricycle ang tawag doon mga kapatid, kaunting lubak lang, umarahin na siya. Kasi ang kanyang puso, mga kapatid, naroon nga yung karamdaman. But you know what? Kasi Trinitarian pa kami noon Ang may kurugtong yan, sabi niya, Tam, ako'y mamamatay na. Pero salamat sa Panginoon, bago ako mamatay, mabautismohan muna ako sa pangalan ni Jesus, ayon sa Acts chapter 2, verse 38. In November 1970, sa Silway River, Barangay Dadyangas, now General Santos City. Kasi ngayon, ang Dadyangas, isang barangay na lang. He was or she was baptized together with my father. First time siya nag-speak in tongues. Ang sakit ng puso, mga kapatid, ay sadyang natanggal. And he received an immediate and constant or instant healing, rather instant. Agarang kagalingan, mga kapatid. In other words, pinagaling siya ng Panginoon. Now take note. It was November 1970. She died August 17, 1985. Another 15 years, God added to her life. God prolonged her life. And God can prolong your life whenever you ask this. In behalf of my father, he was very sick with malignant fever in 1976. In 1976, mga kapatid. Alam niyo ba, sa loob ng 2 linggo, wala siyang maalaala. He was totally blacked out. We brought my father twice, 2 beses sa ospital, without any consciousness, walang malay. Then yung kuya ko, nagsabi sa nanay ko na, Mami man ang tawag sa nanay, tapos sa tatay. So mami, tatay. Mami, nagdamgo ko sa Tagalog, Mami, nanaginip ako. Tapos naglahad yung kuya ko ng panaginip. Ang sabi ng nanay ko, Uy, okay, maganda yung panaginip mo. Magagaling yung tatay ninyo. Pero ito ang sabi niya, pero kung ang panaginip po ay ganito, mamatay yung tatay nyo. Mga kapatid, bagsak ang sarili ko. Lungkot ako. Alam niyo kung bakit? Yung sinabi ng nanay ko, kung ang
Kung ang panaginip mo ay ganito, 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 yun ang panaginip ko. Pero hindi ko sinabi. Sabi ko, mamamatay na talaga ang tatay ko. Kasi yun ang panaginip ko. Pero hindi ko sinabi yun, mga kapatid. But of course, I prayed. Well, gumaling ang tatay ko, mga kapatid. It was 1976. He died March 27, 1991. Another 15 years. God prolonged His life, mga kapatid. Miraculous na ginawa ng ating Panginoon. Hallelujah! Can we just praise the Lord, mga kapatid? God will provide, God will protect, God will prolong. Ang mahalaga, mga kapatid, tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon. Ang mahalaga, mga kapatid, tayo ay mananalig sa ating Panginoon. Ang mahalaga, mga kapatid, we can still sing praises, we can still praise Him, we can still pray in spite of the problems that we have. Because the Lord is the great lover of the church. At kung mayroon mang tunay na nagmahal, kung mayroon mang pinakadakilang pagmamahal, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Hallelujah. Can we just praise the Lord? Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kahapon, habang ako'y naglaba, sobra kasi talagang lubog, talaga sobrang dumi yung tubig, kaya hindi ko makita yung mga hayop, mga animal, mga hayop doon sa mga linalaban kong mga tawag nito, mga mga basahan, mga doormat, yung basa na galing sa kotse. Bigla akong kinagat ito, mga kapatid, na talagang sobrang sakit. Tinalian ko na lang dito ng mahigpit. Hindi ko nakita kung ano yung nagkagat. Tinalian ko na lang dahil siyempre practical kasi yun na pag mayroong kumagat, harangan mo para ang kamandag hindi makatakbo sa puso. Tinalian ko talaga ng todo, mga kapatid. Pero nakita ko yung hayop, hindi parang parang bubuyog na maliit, mga kapatid. Pero okay naman, hindi naman siguro to okay. Gumaling naman, mga kapatid. In other words, may mga times tayo ay nag-alala, tayo ay nabala, mga kapatid, pero magagalak lang tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. I was thinking to be brought to the hospital at anti-venom, kung ano, mga injection, mga kapatid, pero wag na. May Panginoon tayo na magpapagaling sa atin, mga kapatid. Magpuri lang tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Siya ay nagpapagaling, siya kahapon, ngayon, at magpagkailan. Mahal tayo ng ating Panginoon. Iningatan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Pabain ng Panginoon ng ating buhay, mga kapatid. Anong sabi niya? With long life will I satisfy thee, in Psalms chapter 91. Dahil sa pag-ibig mo sa akin, pahabain ko ang iyong buhay. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Love the Lord. Let us love the Lord. We are in the church, mga kapatid, or we are the church. Hallelujah. God loves His church. As the husband loves his wife, so the Lord loves the church and gave Himself for it. And therefore, I was giving emphasis. God provides the needs of His church. God will protect His church for any kind of danger. Alam niyo ba ang protection ng Panginoon na ginagawa niya, mga kapatid? Alam niyo ba ang protection ng Panginoon ginagawa niya? Kahit nga yung kalaban, nagagawa ng pana laban sa iyo. Ha? Ang pana na para na sana sa iyo ay babalik pa upang babalik doon sa kalaban. That's how the Lord will protect. When the enemy are rushing to you, they will be stumbled. Mga kapatid, sila ay matitisod. And it happens. Sa mga anak ng Panginoon na may mga kaaway, ang mga kaaway mismo ang nag-away-away. At nagtatagumpay ang mga anak ng ating Panginoon. So my conclusion is here. We are in the true church of Jesus Christ, mga kapatid. Narito tayo sa iglesia ng ating Panginoon.
hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kasama lagi natin ang Panginoon. At ito ang kanyang ginagawa. First, He is providing His church. Pangalawa, He is protecting His church. And finally, whatever be your needs and desire and request, God is going to prolong. Just like what He did to my father and mother. They were dying, but God prolonged their lives, adding 15 years. As what you heard sa aking testimony. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! I love my Lord Jesus Christ. I love to serve Him. I love to be in His presence. I love to give testimony about the Lord, and I want to magnify Him. I want to serve Him. I want to give my life to Him. For the Lord loves me so much, more than the love of the parents, and more than the love of the friends. Sa pagkataon ito, ibigay ko ang pagkataon sa ating pastor, mga kapatid, dahil praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So ngayon siguro mayroon kayo naalaala. Nag-unga pala, yun ang ginawa na Pinoon sa aking buhay. Hindi niya ako iniwanan. Binikaloob niya aking pangailangan, pinoprotektahan ako, at ganun din, pinahaba niya ang aking buhay at pinagaling ako ng Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Tingnan sa ating pastor. Praise the Lord, mga kapatid. I invite everyone to come to the altar this time. Aawit pong ating mga singers, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood.
foundation in our faith. Hallelujah. And He answered. Hallelujah. Hallelujah. And He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord Jesus, we praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We put our lives sa iyo, Panginoon. You are the sure foundation. You are the sure rock that we can stand, Panginoon, that we can trust in you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Mga kapatid, today we are reminded of the grace ng Panginoon. We are reminded of the blessing ng Panginoon. The blessing of the Lord is protection, provision, life, at higit sa lahat, mga kapatid, ay kaligtasan. I take this opportunity, mga kapatid, to remind every one of us, hallelujah, whatever we do, whatever happen, mga kapatid, ang pinakamalaga sa lahat, sa bawat isa sa atin ay ang ating kaligtasan, mga kapatid. If you are hearing this for the first time, I'd like to tell, mga kapatid, God is calling you into salvation. God is calling every one of us, mga kapatid, hindi lamang dito sa buhay, sa lupa, but God is calling us into the life everlasting. Hallelujah, into the life abundant. Mga kapatid, pwede ba natin purihin ang Panginoon sa oras ito? Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord, mga kapatid. Amen. After this, meron tayong dedication mamaya, mga kapatid. Amen. Pero habang inaayos yun, imimit ko yung ating mga katatayan. Amen. And habang nag-a-assist ang ating mga leaders para po sa dedication, ay imimit ko mabilis yung ating mga katatayan para po tayo po yung mga pagplano, ma-execute ang ating mga naging plan at mga previous preparations na ating ginagawa, mga kapatid. But this time, let us offer a prayer para po sa ating bansa, mga kapatid. Amen. Are you with us? Pwede ba tayo magkaisa sa ating panampalataya, mga kapatid? But before, in part of my prayer, we will be praying for forgiveness also on behalf of this nation. Amen. Hihingi rin tayo ng tawad sa ating Panginoon on behalf of this nation, on behalf of the Filipinos, mga kapatid. Amen. Because the Bible says, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. We all want, mga kapatid, that the Lord will do some miraculous. Lahat naman tayo, wala namang may gusto ng bagyo, wala namang may gusto ng mga sakuna. Amen. But we cannot set aside yung biblical principles ng Panginoon that we will ask for forgiveness over this country, mga kapatid. Amen. And habang nananalangin tayo, you can say your prayers. You can extend your prayers, mga kapatid. I will only be leading the prayer, but please join me in prayer.
And join me, mga kapatid in faith. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord. We come to your presence, Lord. With full humility, Panginoon. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. Hallelujah. Humingi kami ng tawad, Lord Jesus. Ang bansang ito, Panginoon, patawarin mo sa kanyang kasalanan. Patawarin mo, Lord Jesus, sa pagsamba sa mga ribulto. Patawarin mo ang bansang ito, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Hallelujah, sapagkat sabi ng iyong mga salita, wala nang ibang Diyos maliban sa iyo. Hindi ka kayang irepresenta ng kahoy, hindi ka kayang irepresenta ng bato, hindi ka kayang irepresenta ng kahit na anong mga bagay, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi kayang gapusin ng anumang material na bagay, Panginoon. Kaya humihingi kami ng tawad, Lord Jesus, para sa bansang ito, Panginoon. Humihingi kami ng tawad, Lord Jesus, sa korupsyon ng aming mga leaders. Humihingi kami ng tawad, Panginoon, hallelujah, para sa bansang ito, Lord, na sa maraming panahon ay naging divided, Lord, ng politika, na minsan ay pumasok din sa loob ng iglesia, Panginoon. Humihingi kami ng tawad, Lord Jesus, hallelujah, sa bansang ito, Panginoon, hallelujah. Hallelujah, Lord. For many years, we want blessing from you. For many years, we want prosperity, Lord Jesus, in this country. But we forget, Lord, the biblical principles, Lord. We forget, Lord, ang calling mo sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras ito, Lord, remind us with grace. Remind us, Lord, na mayroong pagpapakumbaba sa aming mga puso, Lord, ang iyong pagkatawag sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Ang bansang ito, Lord, ay dumadanas ng problema at sakuna sa mga oras ito, Panginoon. Lord Jesus, maawa ka, Lord, sa mga tao, Lord, na nasa gitna ng kalamidad, Panginoon. Ang mga nangangailangan ng rescue, Lord, sa oras ito, Lord, we lift them in your hands, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, stretch forth your hand, Panginoon, and cover them, Lord, and save them, Panginoon. Lalong-lalo na po, Lord, ang iyong mga anak, ang mga churches, Lord Jesus, sa oras ito, Lord. Hallelujah. I pray, Lord, the blood of Jesus, the blood of protection be upon us, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, mga kapatid, say your prayers. Extend your prayers. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We plead the blood of Jesus Christ. We plead the blood of the Almighty God. We plead the blood of Jesus Christ over our countries. We plead the blood of Jesus Christ, hallelujah, over the Philippines, Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hear the cries, Lord. Pakinggan mo ang aming mga iyak, Lord Jesus. Pakinggan mo ang mga damdamin ng iyong mga anak, Lord Jesus. Sa oras ito, Lord, maawa ka, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord Jesus Christ, hallelujah. I pray, Panginoon, cover every family with your blood. Cover our houses, Lord, with your protection. Cover every individual, Panginoon, hallelujah, with your blood. Hallelujah. As your word says, Panginoon, walang bagay na ikakasira ng iyong mga anak, Lord. No weapon formed against us shall prosper, Panginoon. Hallelujah. We thank you, Lord, for the blessing. We thank you, Lord, for the power. We thank you, Lord, for the protection, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord, through the storm. We still praise you, Panginoon. We still praise you and we still trust in you, Lord.
Hallelujah, 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 hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa iyong mga pangako. Maraming salamat, Lord, sa iyong pangako. We claim it in the name of Jesus Christ, I pray. Let us all say amen. Hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid. I ask some of our leaders na i-assist po yung for dedication, mga kapatid. Habang mabilis ay imit ko ang mga katatayan dito po sa gilid.